Tulungan mo yung anak ko. Na sana madugtungan pa yung buhay ng anak ko. Kasi hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pambiling BP siya Masakit yung ulo niya. Sabi ko, kumakapit na lang ako sa Diyos Kasi kung pwede lang talaga na ako na lang sana kung ano iniinda niya sa akin na lang sana Inisisi po namin yung kaming dalawa kung bakit ganito yung bata. Sinisisi nyo yung? Sarili naming dalawa. Bakit? Ba't mo sinisisi ang sarili mo? Kasi bago po kasi sa amin tong sakit na to. Yung panganay ko, pangatlo wala. Siya lang meron. Kaya hindi ko alam. Ang dami pong bakit Hindi ko din po masagot. Kung bakit ganito yung nangyari. Sobrang hirap po na dami ng problema. Pero bakit yung anak ko ganito? Tapos sa akin yung sinabi niya sa Daddy, Frankie, yung laban lang. Huwag kang susuko. Yun ang tumatak sa akin. Kaya nung sabi niyo po, very soon, makikita tayo. Kumusta kayo? Okay lang po. Ayan, nakapasyal kami rito. Pwede ba kami tumuloy? Sige ma'am, upo ka para makausap ka namin. Dito ka po, Nay. Dito ka po. Ayan. Dito ka, Han. So yun mga kababayan, mga kabarangay. Magandang hapon po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Mga kababayan, kaya kami nakarating dito. Kung natatandaan nyo nung I think 2 months ago, hinarang po ako ni nanay. Pero that time, wala kaming video. Si nanay, na nagpunta siya sa aking bahay, sa shelter. Pero paalis ako noon at nagpunta si nanay sa amin. Bit-bit niya ang kanyang anak. Habang nasa sasakyan ako, umiiyak si nanay, mga kababayan. Sinasabi niya yung problema niya regarding sa kanyang anak. Pero nung time na yun, mga kababayan, hindi po ako nagbablog, hindi po ako nagbibideo. Dahil nung araw na yun ay nilalamayan ang aking nanay. So sabi ko sa kanya, hayaan mo. Pagkatapos ng problema ko, papahanap kita at I'm sure magkukross pa rin yung daan natin. Bagamat nung time na yon hindi ko pa rin siya natiis dahil sa sitwasyon ng kanyang anak, nabigyan at naabutan ko pa rin siya ng 2,000. After ng mga ilang araw, eto, napuntahan din ng aking team ang kanilang bahay. At nung ipinorward yung picture, doon ko na-recall. Sabi ko sa aking mga team, nagpunta na yan sa bahay natin, naalala ko. Kaya po kami nandito ngayon. Para lubos natin makilala mga kababayan, samahan niyo po kami. Pero syempre, bago ang lahat, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat mga kababayan. Sa araw na ito, kasama ko si Mami Rochelle sa ating mission. Okay, ma'am, anong pangalan ulit ni ma'am? Sheila Gacote po. Sheila Gacote. Gacote. Opo. Ilang taon po kayo? 37 po. 37. So, kilala niyo po si Mami Rochelle? Opo. Ayun, salamat naman. So, matanong ko lang, bakit nagpunta ka sa bahay ko before? Kasi nung time na yun po, 3 months pa lang po yung anak ko na babakunahan sana yun. Kaso, sinabi ng midwife, pa-check up ko yung bata. Nung napacheck up ko po, nalaman ko na may sakit yung anak ko ng congenital hydrocephalus. So, yung 3 months siya, ito siya, yung baby mo? Opo, yung baby ko. 3 months siya noon? Opo. Ngayon? Ngayon, 7 months na po siya. 7 months na ba? So, 3 months na ba nakalipas sa pagkalibing kay nanay? 3 months, September. Okay. So, ito, 7 months na siya. Opo. So, anong sabi ng nurse? Balikan natin yun. Nung nagpa-ultrasound po ako, nakita po nakamark na hydrocephalus yung bata. So, ang nangyari, pumunta po ako ng Dagupan.
para ipatingin yung bata. Tapos yun po, kailangan po siyang ng MRI. Kaya nung nalaman ko po yung na may sakit yung anak ko ng hydrocephalus, wala po kami hindi na namin inisip yung kung magkano ang gastos. Basta makita ko po kung maaga-apan po ba yung bata o hindi. Kaya ang ginawa ko po, pumunta po ako kay congressman. Binigyan po nila kami ng pera na pang yung parang letter po. Guarantee letter. Opo, yun. Tapos binigyan din po kami ni board member ng Heidi Pacheco ng 6,000 po. Bali 21,000 na nakalagay dun sa guarantee letter. Tapos pumunta po kami ng Bayambang kasi dito sa Dagupan po sira daw po yung MRI. Sa gusto namin malaman kung ano po talaga ang nangyari, kaya pumunta po kami dito sa may Kiambao. Doon tapos utang-utang po kami ng pera para kasi pagka ganun po pala, pagka yung guarantee letter na 21,000, doon lang pala sa MRI na yun, di pa kasama yung pambayad sa doktor. Kaya nagbayad po kami ng sa doktor, nutang-utang namin 12,000 po. Tapos yun, nung nakita namin yung MRI, sinabi po nung doktor na ganito, kailangan mong agapan kasi yung ulo ng anak mo may tubig na bumabara. Kaya kailangan operahan na po siya agad-agad. Nagkataon po noon na patapos ng MRI, kailangan ulit ng BP siya. Namin pinuntahan namingi ng tulong. Pumunta kami kay Coop, bigay sila ng 2,000. Kay Vice, wala pa po hanggang ngayon. Pumunta din kami sa lahat. Para ako nagmamalimpos sa elementary, high school, sa mga teacher na sabi ko, tulungan niyo yung anak ko kasi kailangan siyang operahan. Buti na lang po, nagbigay sila ng pera. Nag-ambag-ambag po sila sa mga kapitbahay, sa kilala lahat. Tapos nung bumalik ako sa inyo, pumunta po ako sa inyo, buti na lang po nagbigay kayo. Binili ko ng diaper, vitamins niya, hanggang sa sabi ko, paano ba to? Ano ba mangyayari sa akin? Sabi ko kasi, yung hawak namin pera, kulang pa din po para sa BP siya. Na yung nila dito sa may ulo ng bata, hanggang dito sa may tiyanta para iihi na lang, para yung bumabara na tubig, iihi na lang, liliit po yung ulo ng bata. Ganun po. Hanggang sa pumunta po ako nung time na kasi sabi niyo po soon magkikita po tayo. Nung pumunta po ako doon sa inyo, nasa Manila po kayo. Doon daw po kayo ang destinasyon niyo, parang doon kayo kukuha ng yung tutulungan niyo po. Kaya nung time na yun, sabi ko, punta na ako, makipagsapalaran na lang ako sa Manila kasi sabi ko, kung dito mag-aantay kami ng matagal, hindi ko alam kung sino tutulong sa amin. Kasi kulang yung hawak namin. Kahit nag-post pa ako, humingi ako sa vlogger ang pangalan niya, Chloe Bartolome. Nag-post ako doon na nananawagan ako sa inyo, sir. Daddy Frankie, sabi ko, Daddy Frankie, tulungan mo yung anak ko. Na sana madugtungan pa yung buhay ng anak ko. Kasi hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pambiling BP siya Kaya nung time na yun, pumunta kami ng Maynila. Doon kami tumitira sa may kamag-anak ng asawa ko. Sa may Santa Mesa. Yan, pumunta kami ng PGH. Walang room na bakante. Pumunta kami ng PCMC. Wala din pong bakanting room. Sa NCH, ang diagnose ng neurosurgeon doon, untreated meningitis. Hindi pa rin ako tumitigil kasi sabi ko, yung result ng Dagupan kasi, congenital hydrocephalus.
pumunta ako ng UERM. Yun, hydrocephalus din po. Tapos, sabi ko, tinanong ko kung magkano yung babayaran kasi medyo private po yun eh. Kaso nasa 100 plus daw po. Sabi ko, paano na to? Sa gabi-gabi, hindi ako makatulog. Puyat ang abot ko dito. Kasi yung iniinda niya na masakit, sayaw ako ng sayaw. Nung dumating po kayo, iyak siya ng iyak. Kasi masakit yung ulo niya. Sabi ko, kumakapit na lang ako sa Diyos eh. Kasi kung pwede lang talaga na ako na lang sana kung ano iniinda niya sa akin na lang sana eh. Kaso, nandito na po eh. Ilalaban ko yung anak ko. Nung last na punta ko, sa Jose Reyes po. Oo. Buti na lang po, tinanggap po ako doon. Tinanggap si baby. Kaso nagkakaproblema po palagi sa laboratory. Kung hindi pneumonia, sa x-ray niya, gamutin 1 week. Tapos, pag laboratory, ulitin ulit. Yung mababa yung dugo. Kaya, hirap. Pabalik-balik ka. Tiis. Kasi anak ko to eh. Gusto ko magumaling. Di bali nang maghirap kami, Daddy Frankie. Basta gumaling lang yung anak ko. Ang sakit-sakit sa bilang ina na kahit puyat. Ang hirap eh. Kasi wala kang magawa. Pagdating sa financial, ang hirap. Anong pangalan ng baby niyo po? Amara P po. Babae. Opo. Asan ang asawa niyo po? Nasa labas po. Anong trabaho niya? Sa La Union may trabaho po, ang trabaho po niya utility po. Utility sa La Union. Opo. Ilan po ang anak niyo? Bali, 4 po. Pang bunso siya. Opo. Ilan taon na yung panganay? 10 years old po. Mga susunod-sunod. Panganay, 10. Pangalawa, 8. 8. Pangatlo, Magpa-5 po sa 5. January. And then 7 months. Opo. Sunod-sunod. No? Kaya, nung time na yun, nanawagan talaga ako na siya, kayo lang talaga makakatulong na sa hirap ng buhay talaga. Yung sahod ng asawa ko, hindi talaga nabaon kami sa utang palagi. So, dinala mo sa Jose Medical Hospital? Opo. Ano yung last na usapan nyo doon? Bali, ang opera po sana niya, itong December. Mm-mm. Kaso nga lang, mababa po yung dugo niya. Kaya sabi po nung doktor po ng pedya, gamutin po ng 1 buwan. Mm-mm. Para pagbalik po namin ng January 3, bali yung laboratory, ulit-ulit. Panibago po ulit. Tapos, para sa 7, sa results niya, sana po maging normal po. Para maoperahan na. Opo. Para maopera na po siya. Kasi, nung pumunta po ako sa inyo, Daddy Frankie, malit pa po ito. Opo. Ayun, pagkakita niyo po dito, ang laki-laki na. So, ibig sabihin, lumalaki siya. Habang ano ba tawag dito? Habang lumalaki siya, lumalaki din yung ulo. Kaya, kailangan po talaga operahan. Ano yan, breastfeed? Opo. Okay. Hindi ko po inahayaan na sa buti-buti. Anong sabi ng doktor, ilang beses operahan yan? Bali, lang po, ay sabi po sa akin ni Dr. Evangelista, operahan lang po. Hindi, wala pa naman, kung yung BP siya na ilalagay sa kanya, tatagal. Hindi po, para matanggal lang yung tubig? Opo. Tsaka para na din po, yung hindi na niya iniinda yung sakit dito sa ulo niya. Ano yung attitude ng batang may ganyan po? Mahirap ba alagaan? Paano? Sobrang hirap po. Halos wala ka pong tulog. Umaga, kailangan, ang sabi nga nila ng mga kananay na
nandun sa Jose Reyes. Pag natulog, sabayan ko. Opo. Di ko po nagagawa yun. Bakit? Kasi, siyempre, hindi lang siya ang inuuna ko. Meron din akong anak. Siyempre, kung wala yung asawa ko, ako din ang kikilos Ikaw dito lahat. sa bahay. Ako lahat. Pag dumarating siya yun, medyo nakakapagpahinga ng kahit kunti. Pero pagdating sa gabi, yun, wala pa akong magawa. Kasi, iyak siya ng iyak. So, ikaw lang mag-isa dito sa bahay nyo? Opo. Kasama yung asawa mo kung nandyan siya. Opo. Ikaw lahat gumagawa ng gawain bahay pati sa mga anak mo? Opo. Buti nakakayanan mo, ma'am. Wala pong magawa kasi siyempre, wala na pong tutulong sa akin. Yung mga kapatid ko naman may mga trabaho. Yung nanay ko, ganun din po. Yung anak mong panganay, babae, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Pero hindi pa maasahan. 10 pa lang, tama? Hindi pa po. Oo. Nag-aaral din. Opo, grade 4. Grade 4. Napakahirap nun na eh. Opo, sobrang hirap. Pero wala po tayong magawa. Nanay ako. Talagang gagawin ko yung kaya ko lang. Anong naramdaman mo na nung pagkalabas ng baby mo tapos nakita mo na may ganyang karamdaman? Sino pinanganak to, Daddy Frankie? Wala pa po. Normal pa po ito nung nilabas ko pero sobrang late po, 1.6. Nalaman na lang po namin na ganito na nung mag 3 months po siya, lumalaki na po yung ulo. Ang iba po kasi inborn. Pero siya kasi pagdating sa newborn screening niya, wala po, normal po nandun. Sa newborn screening niya, walang lumabas na ganun, hindi Wala nakita. Po, wala po. Nalaman na lang after 3 months. Opo. Ano pong naramdaman mo? Anong sinabi yung mag-asawa nung after 3 months naramdaman yung may hydrocephalus ang bata? Sinisisi po namin yung kaming dalawa kung bakit ganito yung bata. Sinisisi nyo yung? Sarili naming dalawa. Bakit? Ba't mo sinisisi ang sarili mo? Kasi, bago po kasi sa amin tong sakit na to. Yung panganay ko, pangatlo wala. Siya lang meron. Kaya, hindi ko alam. Ang dami pong bakit eh. Hindi ko din po masagot. Kung bakit ganito yung nangyari. Sobrang hirap po na dami ng problema. Pero bakit yung anak ko ganito? Pero sabi ko sa sarili ko kung ano man po yung binigay ng Diyos, hanggat kaya, ilalaban ko po. Tama. Tumatak po sa akin yung sinabi niya sa Daddy Frankie, yung laban lang. Huwag kang susuko. Yun ang tumatak sa akin. Kaya nung sabi niyo po, very soon, makikita tayo. Ano naramdaman mo? Nandito na si daddy po? Ang saya po. Masaya po na nakita na ni Sir Tax yung chat ko nung 4 months pa ako nag-chat sa kanya. Nakita niya. Ang saya ko kasi sabi ko, buti na lang sa tagal-tagal na ng paghihintay ko. Ito, Nakarating din. nakarating na din. Ano ba sabi ko sa'yo nung nadaanan ka namin, nung humarang ka? Walang susuko. Walang susuko, laban lang. Laban lang. Opo. Di ba? Tumatak Hindi ka namin binidyo nung time na yon. Opo. Hindi namin kinuha ang address mo or anuman. Opo. Basta ang sabi ko lang, walang susuko dahil nandyan si God. Opo. Pero magtaka ka, hindi namin kinuha address mo, wala kaming kasi nung time na yon may problema din ako, nilalamayan ang nanay ko. Pero basta lahat ng problema, ang alam ko lang lahat ng problema, may solusyon dahil nandyan si God. So ibig sabihin, basta't may tiyaga, basta't lumalaban, may kasagutan. Sabi ko nga po, nung dumating si Sir Tax, nung time na kasi ang sabi sa asawa ko, schedule, hindi ko naman po akalain na darating po agad sila. Hindi po nila ako nadatnan. Pero nung sinabi po lahat sa akin dito, ang saya-saya ko po.
Alam mo, kaloob ni God na mapuntahan ka talaga namin. Kahit na sinabi kong magkikita tayo soon, kung hindi loloobin ng Panginoon, hindi yun mangyayari. Di ba? Opo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tama yung sinabi mo, bilang ina, lahat gagawin para sa baby, para sa anak natin. Para gumaling po. Yes. Alam mo, sabi nila kasi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alam mo yung mga ganyang case ng bata, alam ko hindi lang isang beses operahan. Opo. Ilang beses ang session niyan, depende po sa sitwasyon at kakayahan ng pasyente natin. Pero walang imposible kay God. Kaya ang pinakagagawin natin, gagawin mo, no? Kasi kami, tutulong lang kami sa abot ng aming makakaya. Pero mas matutulungan ka namin kung ikaw mismo makipagtulungan din at kapit lang tayo kay God. No? Kaya na sinasabi ko sa iyo, hindi lang isang beses ang operasyon ng mga ganyan. Hindi lang isang beses ang sesyon. Kaya ang pinaka magandang gawin diyan, magtiis, magtiyaga na pumila sa government para magbigyan nila tayo ng recommendation. Opo. Kasi kung si Daddy Frankie lang ang aasahan lang natin yung mga nalalapitan natin. Sorry to tell the truth na especially, no? Kahit sino, halimbawa sa mayor natin, congressman, nakalapit nga 1-2 beses, mabibigyan ka. Di ba? Pero yan, pag naipila mo na yan sa ating government hospital, once na nasimulan na yan, may pangalan ka na dun, may schedule ka na parati. No? Tsaka basta huwag tayong mawala ng pag-asa. No?